Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Kakibat, The Critics Promotion, ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, Gabayan ng Kaliwanagan ni Banal na Santa Maria ay hinggil sa issue ng BP Sara impeachment case, follow evidence not politics, Palas Hope Castro. Ayon sa Undersecretary Castro ng Palasyo, ay ang side ng administrasyon ay pairalin ang rule of law at hindi politika. Kung ano ang sinasabi ng ebidensya, iyon ang sundin at desisyonan ng mga senator judges. Yan. So ito yung ating tinungayang issue na ayon sa ating palasyo doon sa mga batikos sa ating Senado na ito yung politikahan sa impeachment case. Sa ang side ng Malacanang dito, yung ibase sa rule of law yan at saka sa ebidensya at hindi doon sa politics yung mga kung ano magiging hatol o decision ng senator judges. So sa ginawang paglitis, kung ang ebidensya ay matibay at malakas at ang desisyon ng mga hurado ay acquittal, pawang pag-traidor ito sa taong bayan. Yan. So ganun yung sinasabi ng nina Secretary Castro na parang namumulitika na halimbawa matibay yung ebidensya, siya ay parang guilty pero indiligta siya ng mga nasa Senado. So parang pinapalabihan ika nga kampi-kampi mga tipong ganun. So ang ating Pangulo ay hindi nakikialam sa impeachment trial upang maging patas ito kung kaya't sundin ang proseso ng batas at hindi pamumulitika. Sa ating Pangulo, notat siya doon sa impeachment trial. Walang din niya pinakikialaman yan, hanggang panonood lang siya. So nakamonitor lang siya pero hindi siya nakikialam as in desisyonan ng mga paglilitis, di ba? So ngayon, ang The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crime Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pagtao. Sa isyong ito, ng BP Sara impeachment case, follow evidence not politics, Palas Hope according to Jose Castro ay ang ating boses dito ay ating sinusuportahan ang pahayag ng administrasyon na magbase sa ebidensya at hindi politikahin ang impeachment trial na ito. So yun. So sinusuportahan natin yung ating Pangulo diyan sa kanyang side na yan. Kaya yung ating Senado ay magbase doon sa walang politikahan, magbase sa ebidensya at doon sa rule of law para sa kanilang gagawing paghatol. So yun ang pinakamaganda na gagawin. Fair justice ika nga. So yun ang ating boses diyan. Ang ating Senado, Kongreso at ang lahat ay magpairal ng fair justice, pati suporta ng taong bayan pairal ng fair justice dito sa gagawing ginagawang paglilitis na ito. Kaya ang taong bayan ay tanggapin ating nang mabuti yung nagiging rule, yung tanggapin yung at sumunod sa naging daloy ng rule of law at yung ebidensya. So ngayon yung taong bayan nanonood tayo at tingnan natin kung ano yung magiging yung paglilitis hinggil sa gravity ng acquittal or maberdikan si BP Sara o siya ay maging guilty. So tingnan kung may acquittal o ano yung guilt doon sa nagiging pagdaloy ng paglilitis. Sa gayon ay hindi yung mamamayan ay yung kanilang support at pagsasaboset may existing na kinakampihan man ay hindi ito mauwi sa mga kung ano-anong mga hindi mabuting mga pagkampi.
So, ngayon, ay tingnan mabuti bago magkaroon ng yung kanila, siyempre ang taong bayan may boses yan sa kanilang ginagawang pagsuporta, na kung mayroon mga existing, para makita nila na yung sinusuportahan pala nila ay talagang guilty or dapat nang ma-acquit. So ngayon ay magkaroon kayo ng mahusay at fair justice how you support, para malaman na, para ito ay kung ito man ay magiging ito ay makatutulong sa magiging desisyon ng ating senator judges, sa base na rin dun sa kanilang nakikitang ebidensya at sa prosesong ginawa nila, ay ang taong bayan nakikitang nakatutugon sa kanilang magiging desisyon, di ba, na sila magiging wasto kakibat nilang taong bayan sa desisyon nila, kasi nga wasto ang nakikita nila for every one of them sa nakikita nila at nagiging sigaw ng taong bayan. Kasi kung halimbawa sinisigaw ng taong bayan ay ako ay laban dito sa, halimbawa ikaw ay pro or non pro impeachment ka, ay syempre makikita ng mga senador yung taong bayan ay doon sa paglilitis sa rule of law at saka kakibat ng buong taong bayan. So makapag-decision sila na maayos base doon sa kanilang individual na paglilimik sa base sa ebidensya at mga ginagawa ng paglilitis kakibat ng taong bayan sa kanilang mga individual na mga paglimidyan, di ba? So ganun naman ang pag-ato na gagawin nila. But definitely nakakakampi nila taong bayan diyan sa kanilang ginagawa na yan. Hindi no politics, nakabase sa ebidensya. But we have to accept people will voice. Ito sa nangyayari, di ba? Ganun. Kaya lang ngayon pa lamang, syempre may nagasa boses na hindi dapat, may nagasa boses na tanggalin o impeach, papanagutin. Ay nasagot ng maayos. So, mababago ang decision. Kinakailangan mo papanagutin, gusto mo panagutin yung 6 billion. Ay nasagot ni Bibi Sara dun sa pagdilitis. Sisigaw ka pa ba dun sa kalsada para dun panagutin sa 6 billion? Eh kung nasupalpal ka na rin sa sa impeachment case, di ba? So, you have to change your decision. Mag-fair justice tayo. At hindi, nag-iinit ka ang tumbong mo para lang siya matanggal doon kung ano man ang iyong interest. Fair justice for the interest of all. Dagdag natin doon sa posisyon ng ating administrasyon. Ngayon, ang pagpapairal ng patas na hustisya ang dapat manaig upang umiral ang mabuting pamamahala. Libing mabuti ng mga senador ang mga presentasyon, ebidensya at mga pahayag at bawat panig. Tingnan mabuti kung ang prosekusyon ay pawang may makatotohanan ng akusasyon o pawang namumulitik lamang laban kay BP Sara. So yun, kung tingnan kung yung mga kanilang mga accusations ay pawang mga material, kaya halba gusto nila maging material na ginawa ng Kongreso, pero mukhang pinalitikan ng Kongreso kaya nadala doon. So tingnan mabuti ng ating Senado, huwag na makipolitika pa, kung yun din nalang mga akusasyon ay material o mayroong gravity. Kaya kung nakikita nyo wala, so lalabas doon kung may gravity o wala yan. So ngayon, mahalaga din dito ang taong bayan ay makiisa at alamin sa pamamagitan ng panonood at paglimi at analisa ang trial upang kanilang makita ang katotohanan o pamumulitika. Ang boses ng taong bayan ay mahalaga din upang bigyan ng moral at sight ang mga dapat na desisyon. So yun, mahalaga rin ang boses ng taong bayan. Siyempre, nagkasaboses ang taong bayan at ang ating hikayat, pagbase kayo doon sa nangyayaring evidence at mga depensa sa proseso nga at fair justice. Magkaroon kayo ng patas ng hustisya sa inyong pagsasaboses, sa pagtingin nyo doon sa mga nagiging ebidensya. Hindi na hikayat ka lang, kundi nakikita mo sa panonood mo, natimbang mo. Kung natimbang mo, dati kang aayaw kay BP Sara na tingin mo yung nangurap, nang ipakita yung sagot, so siguro magbabago na isip mo. Hindi nga pala dapat tanggalin. Di ba? Boses ka ng ganon. Yung Senado, ganon din. Magkakaparehas yung taong bayan at desisyon ng mga senator judges. So ngayon, kapag nagsaboses ka, yung senator judges mag-i-desisyon, nakikita niya sa taong bayan ang kanilang nagkakaisang mga pagtingin
sa nangyaring rule of law at decision. Ngayon, ang taong bayan ay huwag maging marahas kung nakikita nyo na parang hindi ipapabor sa inyo yung inyong gusto. Diba? Hindi, basta gusto ko tanggalin ito, magwawala, ganun. Hindi mo ganun. Huwag maging ganun ng taong bayan, maging mahinahon sa nangyayaring proseso. Daan ito sa wastong mamayama. So, yun. So, mahalaga din ayon at ang taong bayan ay magsaboses kung nararapat ng magdesisyon ng pag-impis or acquittal. Makikita naman ng taong bayan kung malabnaw ang akusasyon at kung matibay sa nangyayaring trial. So, yun. Ayon sa ating mamabatas ay maayos naman ang unang linggo ng impeachment trial at sa susunod na linggo muli ito magre-resume due to bagyong Inday. So nitong nakaraan natigil sila no Friday kasi nga may bagyo, yung bagyong Inday yun, nalalasa. So sa paglilitis nila ng grave threats case laban kay BP Sara ay nagbanta naman ang Super Typhoon Inday na manlalasa sa bansa. Maaaring babala ito sa pamahalaan na pagtuunan na lamang ang flood control at hindi itong patalsikin ay si BP Sara sa akusasyon sa kanya. So itong flood control ang malaking korupsyon at perwisyo sa tao at hindi itong fictitious name na hindi nasasagugot ng company BP Sara at sinamahan pa na kung ano kaso kagaya ng grave threats niya sinasabi. Siya tanggalin grave threats daw siya. So ganun syempre masama yung grave threats. No, tayo nga naging grave threats din itong mga mga nangugulo sa atin dito. Napakasama ng grave threats na dapat na panagutan ng isang tao. Pero tingnan mo na yung sitwasyon, bakit gumalingal ng gano'n si BP Sara, di ba? Dahil kasi BP Sara ang kanyang trabaho ay national security. Trabaho rin niya national security. But how nagsalita siya ng gano'n? Di ba? Na mayroon siya emotional distress because nakapagsalita siya ng gano'n just because under siya ng threat din. That's why he is giving. Kasi yung naman threat niya, hindi tuwirang threat. Ang kanyang sinasabi ay mayroong condition. May condition, hindi talagang threat, may condition. May condition. So, there is a condition, kaya at saka may emotional stress siya doon. Kasi pinipit-pit sila ng mga araw na siya, under threat sila ng mga araw na yun May threat sa kanya doon sa kongreso ng mga araw na yun, sa kanila ni Sulaika. Kaya nga nag-hysterical yung Sulaika, ayun na, inimatay, dinala sa ospital. Kasi nga tinitreaten sila doon sa Senado ng mga congressman noon, ng mga nakaraan. Diba? So, meron man threat na kung sino sinasabing, ano ba yun, marka ba, anong sinasabing, flat sa kanya na kung ano yun, ay, sa tingin ko ay, Marta Bobyata, ano yun, kung ano na, sa tingin ko, meron mang ganun wala, under threat siya na doon Senado, di ba? Kaya kasi sila yung inimatay dahil sa threat takot na takot di ba? Pareha sila dahil ando si BP Sara. Under threat sila noon. Parang stress, may stress. Babae pa siya. Parang hindi siya ngangal-ngal ng gano'n, di ba? So yun. Emotional stress under threat siya noon parang hindi babalik niya ng gano'n yun. May condition pa, di ba? So bali wala yung sinasabi niya, hindi talaga tuwiran. Na pinagbabantaan niya yung sinapangulo Marcos na yariin niya, di ba? Yari kayo sa akin, gano'n. Hindi, buhay niya kasi naka-at stake kaya nagaganon siya. Kasi nga, nangyayari sa Senado, meron threat sa kanya. Di ba? Malino naman. Meron mang mga ganon behind or wala, ay may threat sa kanya sa Senate noon. Sa Senate, sa Congress. Di ba? Nung sa kanila ni Sulaika, kung napanood nyo yun, yung kaguluhan na yun. Malino naman hinimatay na nga yung yung chief of staff niya. Sinong hindi himatay, hindi takot na takot siya ron. Di ba? So, yun. So ngayon ay tapos pinaginitan siya lalo ng Senado na parang siya yung dahil sa threat na ginawa niya ay sinangay ng threat kay BP Sara yung Senado, yung Kongreso noon nung nakaraan sila threat gumawa ng threat sa kanilang dalawa sa kanyang staff kasi nga pinahan sila doon sa corruption at hindi hindi masagot yung yung si anong tawag doon, Maria Grace Priatos, yung fictitious name ay di masagot, and sabi sa tamang panahon muna pinakontempt. Nung kinontempt, yun, parang tinreten silang dalawa dun sa yun. Kaya siguro nagkaroon ng mga salitang gano'n. Pali walang mga mga aligasyon, rant, kumbaga man, na kung nakapagsasalita ang tao ng gano'n,
just because under threat, distress, emotionally, ano siya, ganun. Kasi nga may threats di ba? Usual. So, baka sa susunod ay ngayon ay siguro dun sa nangyayaring sana siguro naging pahiwatig din yung mga bagyo na yan na yung ating pamalaan accountable kayo, malumitis kayo na maayos dyan, maging patas kayo, yung ating administrasyon ay mamahala ng mabuti, babalatan siguro yung mga ganyan sa kanila sa ating pamalaan, maging patas kayo dyan. Dahil yan din ang gagamitin ng Diyos para sa judgment day, sa kuna. So yun, mabigat dyan sa bagyo, di ba? So baka sa susunod ay tumbukin na ang bansa at partikular ang Manila o lugar ng maiinit kay BP Sara. So kung isipin mo, may kaanak pang lindol at putok ng bulkan, itong nangyayari sa paligid sa nangyayari paglilitis. Diba? Kung isipin mo, habang naglilitis, yun, kung ano nangyayari sa paligid natin, mga sakuna rito, sakuna dyan. Kami ibig sabihin yung yung Diyos doon sa panahon. Diba? So, bago pa man nangyayari ito, nangyayari na ang ilang parte ng bansa, siguro may inequality of justice na nangyayari, kung anong pahiwatig sa paman na dumasal ng masakunang ito. Maybe, spiritually speaking, sa tingin natin, may pahiwatig na yung Diyos doon sa nangyayari niya. Diba? Yan naman kasi pinaka-main event na nangyayari ngayon. So, yun. But definitely, it's put it as just a simple sakuna na nangyayari sa panahon natin ngayon. Naging rigid because of the mali na rin ng tao, makasalanan ng tao sa panahon, sa kalikasan, diba? So yun. So, malinaw ang sinasabi ng mga sakuna, makasalanan ng tao sa environment. Flood control dapat ang nililitis doon. So ngayon, we hope ay gabayan ng ating Panginoon Diyos at Kristo ng ating pamahalaan for justice na may protektahan nila. Ananalig ng kaligtasan at nakasusunod sa ating Panginoon Diyos at Panginoong Yeso Kristo. Muli, maliwanagan ng ating Banal na Santa Maria ang bansang Pilipinas, ang pamahalaan mga Pilipino, ang pamahalaan mamahalan ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang matao, patas sa justisya, mamahala ng iwasan yung korupsyon, pang-abuso at opresyon. Yung mga mamayan, iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan, bago suportahan ang mabuting pamamahala, patas ng justisya, karapatang pantao. Sa gayon makikinabang tayong lahat, mamumuhay ng mapayapa, maunlad, ayon sa karapatan. Sa lahat, makakapanampalataya tayo ng lubos ng mapayapa, maunlad, sa ating pagkakabang. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at God